Tama na po, nanay. Tama na po. Nasasaktan na po ako, nanay. Pakiusap po. Tama na po. Huwag niyo na po ako paluin. Tama na po, nay. Siguro naman ngayon na magtatanda ka ng bata ka. Susundin mo na lahat ng inuutos ko sa'yo. Opo, nay. Opo. Susundin ko na po kayo. Yan! Ganyan nga. Matuto kang sumunod sa bububuhay at nagpapalaki sa'yo. Dahil kung hindi, higit pa dyan ang dadanasin mong bata ka. Naiintindihan mo bang ibig ko sabihin, Kiko? Taong 1998, sa isang maliit na baryo na kung tawagin ay Baryo Kapunpun sa probinsya ng Siquijor. May mag-asawang sikat sa panggagamot sa baryong ito. Ang paraan ng kanilang panggagamot ay sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis sa may sakit pagkatapos ng orasyon o dasal. Kapag napapahiran ng langis ng mag-asawa ang may sakit, ay tila ba gumagaan ang kanilang pakiramdam. Dahil sa karamihan sa baryong ito ay kapos sa pinansyal na pangangailangan. Kaya sa ganitong panggagamot sila lumalapit. Nagbabaka sakaling gagaling sila o di kaya ay magiging maayos man lang ang kanilang pakiramdam. Kinamulatan na nila ang ganitong hanap buhay sapagkat minana pa ito ni Becca sa kanilang mga magulang hanggang sa pati ang kanyang asawa na si Cesar ay tinuruan din ng kanyang tatay sa panggagamot pagkatapos nilang magpakasal. Silang mag-asawa na din ang nagluluto ng langis na ipapahid nila sa kanilang mga pasyente sapagkat may espesyal na halamang gamot silang inilalagay dito upang lalo itong maging mabisa. Si Kiko, ang nag-iisang anak ng mag-asawa na sa murang edad pa lang ay tinuturuan na din ng mag-asawa sa panggagamot. Bagamat labag yun sa loob ng bata, ay wala itong magawa kundi sumunod na lamang sa kanyang mga magulang. Dahil kung hindi siya susunod sa gusto ng mga ito, makakatikim siya ng hagupit ng kanilang pamalo. Ang gusto ng bata ay makapagtapos ng pag-aaral at maging isang ganap at tunay na doktor. Hindi isang manggagamot na umaasa sa dasal at orasyon. Hindi naman niya ikinakahiya ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya dahil kahit paano ay nakakatulong sila sa ibang tao. Ngunit sa tingin niya, kung makakapag-aral siya, mas makakatulong siya sa mga taong may sakit sa kanilang baryo. Araw ng linggo, walang pasok sa eskwela. Isang ordinaryong araw para sa pamilya. Maaga pa ay inihanda na ni Kiko ang mga langis na gagamitin ng kanyang mga magulang. Isinalin yon sa maliit na boteng nilinis din niya ng nagdaang gabi. Maaga pa ay marami ng pasyente ang dumadating sa bahay nila para magpagamot, kaya maaga pa ay inaayos na ni Kiko ang mga upuan. Inihana yon sa terasa ng bahay nila kung saan matyagang pumipila at naghihintay ang mga tao. Pati ang box na lalagyan ng donasyon ng mga magpapagamot ay inilagay niya sa sentrong bahagi ng lamesa sa harapan ng mga upuan. 6:00 na ng umaga, may ilang dumating na upang magpagamot. Ang iba sa kanila ay mga dayo pa sa kabilang baryo o bayan. Matapos na mapaupo ni Kiko ang kararating lang na pasyente, ay siyang labas naman ng kanyang mga magulang sa pintuan ng bahay nila. Kapag ganung madaming pasyente, ay mas malaki ang ngiti ng mag-asawa dahil nangangahulugan na malaki ang kita nila para sa araw na yon. Agad na upo si Becca sa upuang nasa harapan ng mesa na sentrong bahagi ng terasa. Nakangiti itong bumati sa lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tulad po ng alam nyo, libre po ang aming panggagamot. Ngunit dahil sa wala naman kaming hanap buhay ng aking pamilya, ay tumatanggap po kami ng konting halagang donasyon. Malaki po ang maitutulong nito para patuloy kaming makapagbigay ng serbisyo po para sa lahat. Pagkatapos ng maikling pagbati na yun ni Becca sa mga tao, agad pumila ang mga tao sa kinalalagyan ng donation box. May naghulog ng 100 piso, 200 piso. Yung mga malala ang karamdaman ay 500 piso. Pagkatapos na makapaghulog ng pera ang lahat ng naroon,
ay kinuha na ni Kiko ang donation box. Binitbit niya yon sa loob ng bahay. Kapag may dumarating pang pasyente, ay saka lamang niya ulit yon ilalabas. Nung araw na yon, ay isang pasyente ang hindi inaasahan ng mag-asawa. Ang teacher ng kanyang anak na si Kiko at ang kapatid nitong si Paulo. Matyaga silang pumila at naghintay hanggang sa sila na ang sunod sa linya. Kahit na sinabi ng mag-asawa na uunahin na sila, hindi pa din pumayag ang magkapatid hanggang dumating ang turn nila sa linya. Ma'am Carla, ano po bang maipaglilingkod namin sa inyo? Ano po bang sakit nyo? Hindi po ako, Aling Becca. Ang kapatid ko pong si Paulo may sakit. Ilang araw na pong mataas ang lagnat niya. At may tumutubo po sa kanyang mapupulang makate. Baka makatulong po kayo para malaman po kung ano pong nasa balat niya. Sandali lang. Maaari bang pakihubad ng jacket niya para makita ko po ang balat niya? Agad naman na tumalima si Paulo. Hinubad niya ang jacket at pagkatapos ay lumapit sa babaeng manggagamot. Sinipat-sipat naman ni Aling Becca ang balat ng binatilyo. Piniga-piga ang mga mapupulang nakaumbok ng bahagya sa balat nito. Kulam. Ano? Kulam po? Opo, Ma'am Carla. Yan po ang dahilan ng pagkakaroon ng makakati at mapupulang nasa balat ng kapatid mo. Pero, sino naman po ang gagawa nun sa kanya? Wala naman po kaming kaaway o nakasamaan man lang ng loob. Maaaring may inggit po sa kapatid nyo ang gumawa nito sa kanya. Imposible naman po yata ang sinasabi nyo. Hindi po kayo naniniwala. Bakit nagpapagamot pa po kayo dito sa amin? Hindi naman po sa ganun. Kaya lang po hindi lang po talaga ako makapaniwala na may gagawa po ng ganito sa kapatid ko. Sabi ko naman sa'yo, ate, huwag na tayo magpagamot dito. Mapilit ka lang eh. Mukha naman silang peking manggagamot. Anong sabi mo, bata? Peking manggagamot kami? Oo nga naman pala. Taga Maynila nga pala kayo, kaya hindi kayo naniniwala sa aming panggagamot. Kung gano'n naman pala, ay hindi na sana kayo pumunta dito sa amin. Ako, pasensya na po kayo. Hindi po yun ang ibig sabihin ng kapatid ko. Sige po, aalis na lang po kami. Mabuti pa nga, umalis na lang kayo. Dahil baka kahit teacher ka ng anak ko hindi ako makapagpigil sa inyo. Akmang tatayo na sana ang magkapatid nang humarang si Kiko sa harapan nila. Bahagyang iniyukod ang ulo, tanda ng kanyang paggalang sa kanyang guro. Pasensya na po kayo sa nanay ko. Pagkarinig ni Becca sa sinabing yun ng anak, ay agad na namula ang pisngi nito sa galit. Tumayo at kinuha ang kanyang tsinelas. Walang ano-ano ay ipinalo yun sa puwet ng bata. Bakit ka humihingi ng pasyensya sa kanila? Mali ba ang ginawa o sinabi ko sa kanila? Aray ko, Nay, tama na po, Nay. Tama na po. Dahil sa nakitang pagpalo ni Aling Becca sa kanyang anak, agad na nataranta ang teacher niya. Tinangka niyang awatin ang babae. Tama na po. Nasasaktan na po ang bata. Tama na po. Pasensya na po. Kami po ng kapatid ko ang nagkamali. Kaya wag niyo na po siyang saktan. Tama na yan, Becca. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao narito. Tama na. Doon lang parang bumalik sa kanyang sarili ang babae. Binitiwan ang kanyang pamalong tsinelas. Pagkatapos ay diretsyong pumasok sa loob ng bahay. Pasensya na kayo. Maya-maya na po natin itutuloy ang panggagamot. Napagod na po si Becca, kaya magpapahinga lamang po siya sandali. Ang mga taong naroon ay natigilan sa kanilang nasaksihan. Kilala ang pamilyang ito sa pagiging mahinahon at magiliw sa lahat ng mga nagpapagamot sa kanila. Ngunit kabaligtaran ito sa nasaksihan nila kanina lamang. Samantala, si Kiko ay halos hindi makatayo. Dala ng mga palo na tinamo niya mula sa kanyang ina. Dahil sa awa ng guru sa kanya, tinulungan siya nitong makaupo. Napangiwi naman ito ng bahagya nang lumapat ang mga kamay ng teacher niya sa kanyang mga braso. Aray! Aray, teacher, masakit po. Saan? Saan banda masakit?
Diyan po. Diyan po sa hinahawakan niyo po. Halos magkandautal-utal ito sa pagsasalita dahil sa patuloy pa din sa pag-iyak. Pinahid ng teacher ang mga luha nito sa mata gamit ang kanyang palad. Pagkatapos ay iniangat ang mga manggas ng t-shirt nito. Tumambad sa kanyang mata ang malaking pasa nito. Kaya naman, iniangat na rin ito ang t-shirt ng bata sa ibabang bahagi ng katawan nito. Sa bandang tiyan ng bata, mas lalong nanlaki ang mga mata ng teacher nang makita ang mas malalaking pasa ng bata sa bahaging yon ng kanyang katawan. Kiko, saan mo nakuha mga pasang ito? Hindi makapagsalita ang bata dahil sa buhos ng kanyang emosyon. Ang mahinang pag-iyak ng bata ay unti-unting lumakas. Magsasalita na sana ang bata nang biglang lumabas muli ang ama ng bata na si Mang Cesar. Matalim ang tingin nito sa bata. Tila ba pinagbabantaan niya ito na huwag magsalita ng kahit na ano sa kanyang guro. Ngunit ang kanyang guro ay patuloy pa rin sa pag-uusisa sa kanya. Sumagot ka, Kiko. Saan mo nakuha mga pasa mo sa katawan? Bago pa muling makapagsalita ang bata, ay agad na siyang hinila ni Mang Cesar. Sapilitang ipinasok sa loob ng bahay nila habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Habang ginagawa yun ng tatay niya, nakatitig pa din siya sa kanyang teacher. Tila ba may ipinapahiwatig ito sa kanya. Tapos na po ang panggagamot ngayong araw. Bumalik na lamang po kayo bukas. Dahil sa sinabing yun ni Mang Cesar, ay nagbulong-bulungan ang lahat ng naroon habang naglalakad palabas ng terasa ng bahay. Kayo din po, Teacher Carla. Umuwi na po kayo. Pero si Kiko po. Anak namin si Kiko, kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Matigas ang naging bigkas ni Mang Cesar sa salitang anak. Sinadya niya yon upang ipakita sa guro ang otoridad niya sa kanyang anak na si Kiko. Ate, ka na. Baka mapahamak pa tayo dito. Tara na, ate. Pero paano ang bata? Tulad po na sinabi niya, anak niya ang batang yun. Kaya halika na, ate. Pabayaan na natin sila. Walang nagawa si Carla kundi umalis na lamang. Kahit na nasa bahay na nila sila ng kanyang kapatid, hindi pa din mawala sa isip niya si Kiko. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan niya habang nakatanaw sa labas ng bintana ng salas nila. Hindi yun nakaligtas sa kapatid niya na kanina pa nakamasid sa kanya. Ate, nag-aalala ka pa din ba para kay Kiko? Oh, nararamdaman kong may mali sa batang yon. Nakita mo din kanina mga pasa ng bata, hindi ba? Oo, ate. Pero pakiusap sa'yo. Huwag ka na makialam sa kanila. Baka kasi mapahamak ka eh. Paano na lamang ako pag nangyari yun? Ngumiti ng bagya si Carla pagkarinig ng mga salitang yon sa kapatid niya. Huwag ka mag-alala. Hindi ako gagawa ng ikakapahamak mo o nating dalawa. Ngiti lamang ang iginanti ng nakababatang kapatid sa kanyang mabait na ate. Teka, kumusta na pala ang pakiramdam mo? Bumaba na po ang lagnat ko. Saka, hindi na po ako nangangati. Kahit paano po effective naman po yata ang langis na inilagay ng salbahing babaeng yon. Uy, ano ka ba? Huwag ka magsalita ng ganyan ha. Mas nakakatanda pa din yun sa'yo. Kaya dapat na igalang mo pa rin siya. Mabuti ba o masama ang ipinapakita ng ibang tao sa'yo? Kailangan mo pa din silang igalang at maging mabuti sa iba sa lahat ng pagkakataon. Napakabait mo talaga, ate. Kaya ang swerte ko sa'yo eh. Ito talagang kapatid ko. Nakuha pa akong bulahin. Pumasok ka na nga sa kwarto mo at mauna ka nang matulog. Mamamalansya lamang ako ng uniform ko para bukas. Pero alam mo, mukhang pamilyar sa akin ang babaeng yun. Parang nakita ko na siya dati. Hindi ko lang matandaan kung saan. Baka naman kamukha lang niya, ate. Siguro nga. Huwag mo nang isipin ng salbahing yun, ate. Sasakit lamang ang ulo mo sa kanya. Mabuti pa, gawin mo na lang ang dapat mong gawin para matapos na. Samantala, sa bahay naman ni Kiko, pagkatapos na makaalis ng mga tao, tinangka ng ina na patuloy na sakta ng bata.
Pinigilan na siya ng kanyang asawang si Mang Cesar. Tama na yan, Becca. Huwag mo nang saktan ng bata. Abay bakit? Kumakampi ka na ba ngayon sa batang yan, ha? Hindi naman. Kaya lamang maraming tao nakakita sa'yo kanina. Kailangan ang makita nila bukas ay yung inang mapagmahal sa anak. Kailangan lumabas na isa kang inang nagdidisiplina lamang sa kanyang anak. Dahil kung hindi, tapos na ang negosyo natin. Naiintindihan mo naman siguro ang ibig ko sabihin. Kasalanan kasi ng pakialamerang teacher na yan eh. Nanggigigil talaga ako sa babaeng yon. Humanda siya. Gagantihan ko siya. Ano na naman yung pinaplano mo? Tatakutin ko lang siya ng konti. Para kabahan naman siya. Habang namamalansya si Teacher Carla ng uniform niya, nahiga na ang kapatid niyang si Paulo. Naglambing pa ito. Nabantayan siya habang hindi pa siya nakakatulog. Kaya nagpasya ang guro na sa kwarto na ng nakakabatang kapatid, mamalansya. Ngunit bago pa lamang nahihiga sa kama ang kapatid, ay may kung anong kumalabog na sa kanilang bubungan. Dahil sa lakas nun, ay nagulat at nagkatinginan ang magkapatid. Ate, ano yun? Hindi ko din alam. Pagkatapos na maibaba ang hawak na plansya, ay dumungaw ito sa bintana ng kwarto. Wala siyang nakitang anuman sa labas ng bahay nila. Hanggang sa makarinig sila ng mahinang paglakad sa bubong ng bahay. Patungo ang mga yabag nun sa kwartong kinaroroonan nila. Sumenya si Carla na wag itong gumawa ng anumang ingay upang mas mapakinggan pa nila ang yabag na unti-unting lumalapit. Nang wala ng yabag na naririnig, ay magkasabay ding natigilan ang dalawa. Nakiramdam sa paligid hanggang sa isang malaking ibon ang bumungad sa harapan ng bintana nila. Napasigaw ng malakas si Carla pagkakita rito. Napatakbo siya sa kapatid na nakahiga pa din sa kama nito habang nakatakip sa katawan ang kumot. Tanging ulo lamang niya ang nakalabas. Napayakap siya sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit dahil sa malaking kuko ng ibon, hinila nito ang damit niya para makaalis siya sa ibabaw ng kapatid niya. Kinalmot ng malaking kuko nito ang kapatid niya, ngunit naging mabilis naman ang pagkilos ni Paulo. Agad na iniharang ang unan upang hindi siya tuluyang masaktan nito. Natataranta naman na kinuha ni Carla ang nakasaksak pang plancha at agad na itinutok yun sa katawan ng nag-aamok na ibon. Dahil sa init ng plancha ay napaungol ito na tila ba alulong ng isang aso. Saka muling dumaan sa bintana palabas ng bahay. Pagkaalis ng ibon ay agad na isinara ni Carla ang bintana. Pagkatapos ay lumapit sa kapatid na nanginginig pa din dahil sa takot ng sandaling yun. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Oo ate, okay lang ako. Ikaw ba? Hindi ka din ba nasaktan? Nakahinga ng maluwag ang magkapatid nang matiyak na ligtas na sila. Ate, ano kaya yung umatake sa ating kanina? Hindi pang karaniwan ang laki ng ibon na yun. Hindi lang basta ibon yun, Paulo. Anong ibig mo sabihin, ate? Isang aswang yun na nasaan yung ibon lamang. Paano mo nasisiguro yun, ate? Dahil nararamdaman na suot kong medalyon ang dugong aswang niya. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, ate? Oo, hindi ako maaaring magkamali. Nararamdaman ko na yun kanina pa, pero kailangan ko lang ng ebidensya. Bukas, patutunayan ko yan sa'yo. Pero, paano, ate? Basta bukas, isasama kita doon para ikaw mismo makakita ng ebidensyang sinasabi ko sa'yo. Kapag napatunayan ko na tama ang hinala ko, babalikan ko ang demonyong yon. Gagantihan ko siya. Nang gabing din yon, ay sa kwarto na ng kapatid niya natulog si Carla. Natakot siyang baka bumalik na naman ang aswang sa bahay nila. Kailangan niyang maging alerto sa lahat ng oras. Kinabukasan, maagang nagising si Carla. Nagpaalam siya sa kanyang principal na hindi muna makakapasok sa school dahil may mahalagang bagay na dapat siyang gawin. Muli silang bumalik sa bahay ng kanyang mag-aaral na si Kiko. Pagdating niya sa bahay nila ay kakaunti pa lang ang taong naroroon. Hindi kagaya ng dati
na punong-puno ang buong terasa ng bahay. Pagpasok niya sa terasa ay agad siyang sinalubong ni Becca. Makahulugan ang tingin habang naglalakad papalapit sa kanila. Narito kayo uli sa bahay namin. Akala ko ba ay hindi kayo naniniwala sa panggagamot namin? Narito kami dahil gusto ko pong humingi ng tawad sa nangyari kahapon at magpasalamat na din po dahil sa unti-unting paggaling ng kapatid ko. Nawala na po ang lagnat niya. Nababawasan na rin po ang pangangati at yung mapapulang tumutubo po sa balat niya. Ibig bang sabihin naniniwala na kayo sa amin ngayon? Opo, kaya maraming salamat po. Pagkatapos na makapagpasalamat, ay inilahad ni Carla ang mga kamay niya. Hinintay niyang tanggapin yun ni Becca, tanda ng kanyang pakikipagkasundo. Ngunit lingid sa babae, ay patibong lang yon ng teacher upang hulihin ang tunay na katauhan ng kaharap na babae, sapagkat nararamdaman niyang may kakaiba sa babaeng manggagamot. Sa tulong na rin ng kanyang medalyon. Dahil sa gusto ni Becca na ipakita sa mga taong naroroon na isa siyang mabait na tao, tinanggap nito ang palad ng teacher. Nakipag-shake hand siya rito kahit nalabag sa kanyang kalooban. Nang maglapat ang mga kamay nilang dalawa, agad na hinilan ni Carla ang babae para yumakap dito. Inilagay ng teacher ang palad niya sa gawing tagiliran ni Becca. Dahil sa ginawa niyang yon, bahagyang napangiwi dahil sa sakit ang ina ni Kiko. Doon na nakumpirma ng teacher na tama ang kanyang hinala. Iniangat niya ng bahagya ang t-shirt nito. Tumambad sa mga mata ng mga taong naroroon ang paso ng plancha sa bandang tadyang ng babae. Batid ni Carla na siya ang may likha nun. Tama nga ang hinala ko. Ikaw yun. Ikaw nga yun. Teka. Anong ako? Ang sumalakay sa amin kagabi. Ano ba pinagsasabi mo, babae? Nakita ko na ang ebidensya. Tumatanggi ka pa? Anong ebidensya ang pinagsasabi mo? Ang paso ng plansya sa iyong tagiliran. Isa kang aswang. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Aling Becca laban sa teacher ng kanyang anak. Gusto mo pa akong siraan sa lahat ng mga taong naririto? Akala mo ba ay maniniwala sila sa'yo? Pagkatapos nun, ay gumawa ito ng eksena sa lahat ng taong naroroon. Umiyak ito na tila ba parang kung titignan ay talagang nakakaawa dahil sa kahihiyang ginawa ni Carla. Kaya sa paningin ng mga tao ay inapi ito ng teacher ng kanyang anak. Edeng, kung wala ka maganda sasabihin, mabuti pa'y umalis ka na. Nakakabahala ka lamang dito. Oo nga, sinisiraan mo pa si Becca. Umalis ka na lamang. Sumang-ayon naman ang ibang taong naroon sa sinabi ng mga nakapilang magpapagamot. Pero totoo po ang sinasabi ko. Si Aling Becca po ang aswang na umatake sa aming bahay kagabi. Hindi po ako gumagawa ng istorya. Alam ko pong siya yun. Paano mangyayari sinasabi mo? Sikat sila manggagamot na tumutulong sa mga may sakit dito sa lugar natin. Tama! Marami siyang natutulungan at napapagaling. Uulitin ko, mabuti pa'y umalis na lamang kayo para wala ng gulo. Lihim na napangiti si Becca dahil alam niyang kakampi niya ang mga taong naroon. Paniwalang paniwala ang mga ito sa kanyang pag-arte. Ate, halika na. Umalis na tayo dito. Kahit na anong sabihin mo sa kanila, ay hindi sila maniniwala sa'yo. Kaya hayaan na lang natin sila. Tara na, ate. Mukhang ganun na nga mangyayari. Ang mahalaga ngayon ay nasabi na natin ang totoo. Nasa kanila na lamang kung maniniwala sila sa atin o hindi. Akmang aalis na sana sina Carla at Paulo nang biglang lumabas ng pintuan si Kiko. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Bigla tuloy pumasok sa isip ng teacher kung pati ba ang batang ito ay aswang din. Naisipan niyang lapitan sana ito pero pinigilan siya ng kapatid. Ate, wag na please. Gusto ko lang makausap si Kiko. Wag na, ate. Umalis na lang tayo. Naintindihan ni Carla ang ibig sabihin ng kanyang nakababatang kapatid, kaya lumakad na din ito upang lumayo sa lugar na yon. Pagdating nila sa kanilang bahay,
ay dumiretso ang babae sa kanyang kwarto. Sinundan siya ng nakababatang kapatid dahil nag-aalala siya para sa kanyang ate. Pagdating sa kwarto ay kinuha nito mula sa ilalim ng papag na higaan ang isang maliit na baul. Inilabas ng babae ang laman nun. Isang maliit na libro na may mga nakasulat na nasa lengguwaheng Latin. Ate, ano yan? Ipinamana to ni nanay at tatay bago sila namatay. Para saan po ang mga yan, ate? Proteksyon laban sa mga aswang, manananggal at mga tikbalang. Hala, paano nagkaroon si nanay at tatay niyan? Sa Maynila po tayo naninirahan at lumaki. Kamakailan lang naman po tayo lumipat dito, di ba? Nung pagkatapos lang ng mamatay si nanay at tatay. Minana ni nanay ang medalyon na suot ko ngayon at mga pangontrang ito kay lolo. Dito sa probinsyang ito lumaki si nanay, kaya alam niya na merong aswang dito sa lugar na ito. Pero ate, alam mo ba kung paano gamitin ang mga yan? Hindi mo pa nga ata nagagamit kahit minsan ang medalyon na yan eh. Bago namatay si nanay, itinuro niya sa akin ang paggamit ng medalyong ito. Pero hindi ko pa talaga nasusubukan gamitin ito. Kung babalik ang aswang dito sa bahay natin, hindi ako magdadalawang isip na gamitin to sa kanya. Ate, naisip ko lang po ito kanina. Kung aswang nga po si Aling Becca, ang anak niya pong si Kiko ay malamang aswang din. Yan nga din ang iniisip ko kanina. Kaya nga gusto ko siyang lapitan. Pati kaya ang asawa ni Aling Becca ay aswang din? Hindi ko din alam ang sagot dyan, Paulo. Pero isa lang ang sigurado ko. Si Aling Becca ay isang aswang na nagpapanggap bilang isang manggagamot upang malaman niya sa baryong ito kung sino-sino ang mga may sakit. Sa gayon ay madali niyang matutukoy kung sino ang susunod niyang biktimahin. Tama ang sinabi mo, ate. Pero paano natin sasabihin yun sa mga tao? Paniwalang paniwala sila sa mag-asawang yun dahil nakakatulong sila. Gagawa ko ng paraan, Paulo, para malantad ang kasamaang ginagawa nila. Pero sa ngayon, magmamanman muna ako hanggang sa makakuha ko ng sapat na ebidensya laban sa kanila. Delikado ang gagawin mo, ate. Parang itataya mo na din ang sarili mong buhay kapag ginawa mo yun. Kailangan kong gawin yun, Paulo. Kahit itataya mo ang sarili mong buhay para doon? Huwag kang mag-alala, Paulo. Mag-iingat ako. Samantala, sa bahay ni Kiko, ramdam pa rin ni Aling Becca ang sakit ng paso ng plancha sa kanyang tagiliran. Kahit na tinapalan niya na yun ng halamang gamot, ay hindi pa rin mawala-wala ang kirot nito. Kapag ganong tumitindi ang sakit, si Kiko ang napagbubuntunan niya ng galit. Kiko, magpakulo ka nga ng tubig. Lilinisin ko lamang ang sugat ko. Nang mga oras na yon ay naguhugas ng pinggan ng bata. Pero dahil sa utos ng ina, iniwan niya yon pansamantala. Nagpaapoy sa kalan at saka nagpakulo ng tubig. Kiko, wala pa ba ang tubig? Bilisan mo naman! Napakakupad mong bata ka! Hindi pa po kumukulo ang tubig, nanay. Pero malapit na po. Konting hintay na lang po. Kanina pa ako naghihintay! Ang bagal mo talagang kumilos kahit kailan! Nang makita ng bata na kumulo na ang tubig, nagsalin siya sa maliit na palanggana. Saka inilagay ang mga halamang gamot na gagamitin sa paglilinis sa sugat ng ina. Nang maiayos na niya ang lahat, dahan-dahan niyang binuhat ang maliit na palanggana. Tipid ang naging hakbang niya papunta sa kinaroroonan ng kanyang ina na ng mga sandaling yon ay nasa salas ng bahay nila. Nang matanaw na siya ng ina na patungo sa gawin niya, sumigaw na naman ito para bilisan ang pagkilos ng bata. Binilisan ng bahagya ni Kiko ang kanyang paglalakad. Ngunit nang malapit na siya sa kinauupuan ng ina, dahil na rin sa pagkakataranta, hindi niya napansin ang upuang nakaharang sa daraanan niya. Napatid siya nito at dire-diretsong nadapa. Ang tubig na mainit ay tumapon sa katawan ng kanyang ina. Napatayo at napasigaw dahil sa pagkapasong tinamo. Aray! Ang init! Walang iya ka talaga, bata ka! Walang iya ka! Hindi alam ni Aling Becca ang gagawin dahil sa pagkapaso ng katawan niya sa mainit na bumuhos sa kanya. Tinangka nitong hawakan ang bata upang saktan.
Ngunit dahil sa sakit na tinamo, napaupo na lamang ito sa sahig habang patuloy sa pagsigaw. Nanginginig naman sa takot na tumakbo palabas ng bahay ang bata. Tumakbo siya kahit walang direksyong patutunguhan. Sa bilis ng kanyang pagtakbo at pagkataranta, hindi niya napansin ang taong kasalubong niya. Nabangga niya ito at napaupo sa lupa. Nang mag-angat ito ng muka, doon niya lamang napansin na yun pala ang kanyang teacher Carla. Lumapit siya dito at tinulungang makatayo. Pinagpag ng babae ang kanyang suot na damit na nalagyan ng alikabok. Nagtataka ito na nakatingin kay Kiko. Sorry po teacher. Hindi ko po sinasadya. Bakit ka ba tumatakbo? May kinakatakutan ka ba? Si nanay po. Papaluin na naman po niya ako eh. Natatakot po ako. Bakit? Ano ba nangyari? Tulungan niyo na lang po ako please. Itago niyo po ako teacher. Natatakot po ako. Sige na po please. O sige. Halika muna sa bahay. Nahimasmasan naman ang bata pagkaranig sa sinabing yun ng kanyang teacher. Kaya isinama siya nitong umuwi. Nang makarating sila sa bahay ng kanyang teacher, agad itong kumuha ng t-shirt na pamalit. Basang-basa siya ng pawis dahil sa ginawang pagtakbo kanina. Nakamasid naman na may pagtataka sa mukha ni Paulo pagkakita kay Kiko na kasama ng kanyang ate. Sinenyasan niya ito na mag-usap muna sila sandali. Naintindihan naman ni Carla ang senyas na yon. Lumakad siya sa gawin ng kapatid hanggang sa makarating sila sa loob ng kwarto. Ate, anong ginagawa ng batang yan dito sa atin? Hinaan mo lang ang boses mo at baka marinig ka niya. Pero ate, paano na lang pag nalaman ng mga magulang niya na nandito pala ang bata? Gulo na naman ito. Alam ko, pero humingi siya ng tulong. Bilang teacher niya, syempre, hindi ko siya matatanggihan. Ate naman eh. Nako, ewan ko ba? Bahala ka na nga. Nagpapaalala lamang ako sa'yo. Alam mo na aswang ang nanay niyan. Baka balikan na naman tayo. Huwag kang mag-alala doon, Paulo. Ako na ang bahala doon. Kung babalik siya dito, may panlaban ako medalyon. Kaya hindi ako natatakot. Pagkatapos na maikling pag-uusap na yon, muling lumabas si Carla sa salas. Naabutan niya ang bata na nakatulog na sa kawayang upuan nila sa salas. Saglit na tinitigan niya ang bata. Payapa ang itsura nito habang natutulog. Ngunit bakas sa muka at katawan nito ang pang-aabusong dinanas sa kamay ng malupit na ina. Kung may magagawa lang sana ako para tulungan ka. Mahinang pagkausap ni Teacher Carla sa bata habang natutulog ito. Aalis sana ang teacher upang magtungo sa kusina nang biglang magmulat ito ng mga mata. Teacher, pwede po bang dito na lang po ako sa inyo? Gustuhin ko man, Kiko. Ngunit may mga magulang kang naghihintay sa'yo. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Isinalaysay ni Kiko sa kanyang teacher ang nangyari kanina. Doon niya lalong nakumpirma na si Aling Becca talaga ang aswang na sumalakay sa kanila. Pag umuwi po ako sa amin, tiyak na mapapalo na naman po ako ni nanay. Pero nanay mo pa rin siya. Kahit na magalit siya sa'yo, paluin ka niya. Mahal ka nun. Kasi siyang nanay mo. Kahit ganun kalupit magdisiplina ang isang ina, mahal ka pa rin niya. Sunod-sunod na luha ang umagos sa mga mata ni Kiko. Halos hindi ito makapagsalita dahil sa bigat ng emosyong kumawala sa kanya. Awa naman ang nararamdaman ni Carla para sa kanyang estudyante. Nanay mo siya, Kiko. Kaya alam kong mahal ka niya. Hindi po. Teka, anong ibig mong sabihin? Tumitig si Kiko kay Carla, saka ito huminga ng malalim. Hindi ko po sila tunay na magulang. Hindi po siya ang tunay kong ina. Ha? Anong sinabi mo, Kiko? Ulitin mo nga sinabi mo. Hindi po siya nanay ko. Ampun lang po nila ako. Totoo ba yan? Opo. Kaya nga po ganun sila kalupit sa akin dahil hindi naman po nila ako tunay na anak. Teka, alam mo ba kung nasa ng tunay mo mga magulang? Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ng bata. Dala ng matinding awa
ay niyakap ng teacher ang batang nasa harapan. Ganon. Pwede ka nga manatili dito sa akin hanggat gusto mo. Ako mag-aalaga sa'yo. Salamat po, teacher. Tulungan niyo po akong hanapin ang mga magulang ko, ha? Para may magmamahal na po sa akin. Oo, pinapangako ko. Tutulungan kita. Hahanapin natin ang tunay mong mga magulang. Kinagabihan, habang naghahapunan sina Carla, Paulo at Kiko, sunod-sunod na pagkatok ang narinig nila sa labas ng pintuan. Inaasahan na ng teacher kung sino ang kanilang magiging bisita, kaya binilinan niya ang 2 batang lalaki na manatili lamang sa kinaroroonan nila. Wag na wag lalabas ng bahay. Pagbukas ng pintuan, bumungad ang mag-asawang Becca at Cesar. Ano pong kailangan nyo? Ang anak naming si Kiko, may nakapagsabi sa amin na nandito ang anak ko. Andito nga po ang bata. Pero hindi ko siya pwedeng ibigay sa'yo. Dahil sinasaktan mo ang bata. Ako na nakikiusap sa'yo. Ibalik mo na sa amin ang bata. Pangako, hindi na namin siya sasaktan. Asan ba siya? Ibalik mo na siya sa amin. Sabi ko sa inyo, hindi ko pwedeng ibigay sa inyo si Kiko. Dahil mali ang ginagawa niyo sa kanya. Tila walang narinig si Becca. Dire-diretso itong pumasok sa loob ng bahay. Tumuloy ito sa kwarto hanggang sa kusina. Hinalughog ang buong bahay. Makita lamang ang bata. Aba, teka lang po. Trespassing na ang ginagawa niyo. Hindi kayo pwedeng basta na lamang pumasok sa bahay ng iba. Nakita ni Becca si Kiko at agad na hinawakan sa braso. Heto pala ang batang ito. Halika na, Kiko. Umuwi na tayo. Sabay hila nito sa braso ng bata. Nagpipipiglas ang bata. Sanhi para mawalan ng balanse si Becca at matumba. Agad namang lumapit si Cesar sa asawa para tulungan itong makatayo. Basta po kayo. Wala kayong anak na maisasama. Dahil wala kayong anak dito. Sinabi na po ni Kiko sa akin ang buong katotohanan. Ginagalit mo talaga ako. Sapagkat alam mo na din naman ang tungkol sa sekreto ng aming pamilya. Kaya heto, ipapakita ko na sa iyo ang buong buo para manginig ka sa takot. Ikaw na mismo magmamakaawa sa akin. Pagsabi ni Becca ng mga salitang yon, unti-unting nagbago ang itsura nito. Humaba ang mga kuko. Lumalabas ang mga pangil at tumutulo ang nakakadiring laway nito. Ang mapusyaw na kulay ng kanilang balat ay napalitan yon ng itim. Nakadagdag sa nakakatakot nitong anyo. Ganito rin ang naging anyo ni Mang Cesar. Doon nalaman ni Carla na pareho palang aswang ang mag-asawang ito. Bagamat nakaramdam ng takot, pinilit na pinatatag ni Carla ang sarili. Kahit nanginginig ang kanyang tuhod, ay hindi niya yon ipinahalata. Ngayong nakita mo na ang tunay naming anyo, ibabalik mo na ba sa amin ang anak namin? Maging boses nito ay nagbago din. Nakakatakot ang kakaibang boses na parang nasa ilalim ng lupa. Hindi! Lalong hindi ko ibabalik sa inyo ang bata! Patayin niyo man ako ngayon! Hindi ko ibabalik sa inyo si Kiko! Mga kampon kayo ng demonyo! Sinenyasan ni Carla sina Paulo at Kiko na mamalagi lang sa likuran niya. Sumunod naman ang dalawa. Niyakap ni Paulo ang bata upang aluin ito kahit paano. Nanginginig ang mga tuhod nito dahil sa takot. Hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Handa ka na bang mamatay, babaeng pakialamera? Tignan na lang natin kung hanggang saan ang tapang mong babae ka. Marahang paglakad papalapit sa tatlo ang ginagawa ng mga aswang na mag-asawa. Patuloy naman sa paurong na paglakad ang tatlo. Samantala, si Carla naman ay unti-unti nang umuusal ng mahinang orasyon at dasal. Dahil doon ay nagliwanag ang suot niyang medalyon. Nakakasilaw ang liwanag na nagmumula dito. Nang mapansin niya na hindi makatingin ang mag-asawa sa kanya, sinamantala niya yon. Mabilis siyang kumilos patungo sa kusina. Kumuha siya ng isang dakot na asin at isinabo yon sa mag-asawang aswang. Bawat butil ng asin na dumikit sa katawan ng mga aswang ay tila pagsabog na dulot sa katawan nila. Doble ang sakit nun kay Aling Becca, lalo na't sariwa pa rin ang mga sugat nito dahil sa pagkapaso ng plancha at sa tubig na mainit
na natapon sa kanya. Napaungol ito sa sakit, ungol na katulad sa alulong ng isang hayop na nahihirapan. Sinamantala naman ni Carla ang pagkakataon na yon para gamitin ang isa sa kapangyarihan ng medalyon. Itinaas niya yon habang nakatutok sa kinaroroonan ng dalawa. Iginalaw niya pakaliwa at pakanan, sanhi para makaramdam ng hilo ang dalawa, hanggang sa tuluyang mawalan sila ng balanse. Dahil doon ay humina ang kapangyarihan nila bilang aswang na nang mga sandaling yon ay unti-unting nagbalik sa pagiging tao. Samantala, dahil sa lakas ng sigaw na ginawa ng mag-asawa kanina, ay nakaagaw yun ng pansin sa mga kapitbahay. Isa-isa silang dumating sa bahay ng teacher kasama ang kapitan ng barangay na ipinitawag din ng mga kapitbahay na nakarinig. Subalit huli na ang tagpong naabutan nila. Dumating ang mga kapitbahay sa tagpong nasaan yung tao na muli ang mag-asawa at nakaupo na sa sahig. Masama ang tinging ipinukol ng mga tao kay Carla sa pag-aakalang naging malupit ito sa mag-asawa. Lumabas na si Carla ang may ginawang masama sa mag-asawang Becca at Cesar ng mga sandaling yun. Sinamantala naman ng mag-asawa ang pagkakataong yun para makuha ang simpatsya ng mga tao. Nilakasan nila ang pag-iyak upang lumabas na kaawa-awa sila. Ma'am Carla, ano nangyari dito? Bakit umiiyak ang mag-asawang ito? Hindi malaman ni Carla ang isasagot sa kapitan, kaya nanahimik na lang ito. Ang mag-asawa naman ay lalo pang inilakas ang pag-iyak upang lalong kaawaan ng mga taong naroroon. Lumayas po, Kapitan, kaninang umaga ang anak namin na si Kiko. Pinapauwi lang po namin ulit ang anak namin sa aming bahay. Ngunit ayaw po siyang payagan ni Ma'am Carla. Tama ho yun. Minasama po ni Ma'am Carla ang pagsundo namin kay Kiko. Ayaw niya tong ibigay sa amin. Totoo ba ito, Ma'am Carla? Ayaw niyong ibalik ang kanilang anak. Opo, Kapitan. Nakita niyo na, Kapitan? Ayaw niyang ibigay sa amin ang aming anak. Hindi naman po sa ganun na ayaw ko. Kundi dahil sinasaktan po nila ang bata, kaya hindi ko po siya maibibigay muli sa kanilang mag-asawa. Dinidisiplina lamang po namin ang aming anak, Kapitan. Paano na lamang po kung lumaking hindi naturuan ng bata? Baka maging sakit siya sa ulo. Malibang disiplinahin namin ang aming anak? Ipagpauman ninyo, Ma'am Carla. Iginagalang namin kayo bilang guro sa paaralan sa baryong ito. Ngunit hindi niyo po dapat panghimasukan ng pagdidisiplina ng magulang sa kanyang anak. Hayaan niyo pong gawin nila ang kanilang tungkulin bilang magulang. Sige na ho, Ma'am Carla. Ibalik niyo na po ang bata sa kanila. Hindi niyo po kasi naiintindihan, Kapitan. Ma'am Carla, sila ang may karapatan sa bata. Sabi nga nila, gusto lang nilang disiplinahin ito. Hindi alam ni Carla kung paano pa siya magpapaliwanag sa kanilang kapitan sapagkat hindi naman niya maaaring sabihin dito ang kanyang nalalaman dahil hindi rin siya papaniwalaan at baka siya pa ang lumabas na gumagawa ng mali at kasinungalingan. Nang mapansin ng mag-asawang Becca at Cesar na umaayon sa kanila ang mga taong naroroon, napangiti ito ng may halong pangaasar sa teacher ng anak niya. Ngunit kapag kay kapitan ito tumitingin, ay nagiging mukhang kaawa-awa ang anyo nito. Tama yung Kapitan, mabait na mag-asawang ito dahil tumutulong sila sa mga may sakit dito sa baryo natin. Kaya kung hindi ibabalik ng teacher na ito ang anak nila, kasuhan niyo sila at isumbong sa paaralan para matanggal siya sa trabaho niya. Oo ka, Kapitan. Saksi kami sa kabaitan nila. Kaya tulungan niyo po silang babawi ang bata. Lalong nanggigil sa galit sa inis si Carla dahil sa mga sinabing yun ng mga kapitbahay. Paniwalang paniwala sila sa panluloko ng mag-asawa. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay upang pigiling lumabas ang galit at inis na kanina pa niya nararamdaman. Lamang, bakit po hindi si Kiko mismo ang tanungin niyo? Siya ang makapagsasabi ng katotohanan sa inyo. Tahimik na nakatingin si Kiko sa mga nangyayari, pero lalong nanginig ang tuhod ng bata dahil sa takot. Gusto niyang sabihin ang totoo upang iligtas ang kanyang teacher. Ngunit sa nakikita niyang sitwasyon ngayon, mukhang makukuha na naman siya ng kanyang mga itinuturing na magulang. Naguguluhan ang bata kung ano ba
ang kanyang sasabihin. Kiko, iyo, totoo ba at sinasabi ng teacher mo? Sinasaktan ka nga ba ng nanay at tatay mo? Nag-uunuhang umagos ang luha sa mga mata ng bata dahil sa takot at sa hindi malamang isasagot. Pinalo po ako ni nanay dahil may nagawa po akong mali. Iyon naman pala eh. May ginawa kang mali, kaya nasaktan ka. Lumaglag ang balikat ng teacher niya pagkarinig sa mga sinabing yun ni Kiko. Lalo tuloy siyang lumabas na sinungaling at pakialamera. Gayong siya na nga ang tumulong sa bata. Kung ganon, Ma'am Carla, maliwanag na ang lahat. Wala nang dahilan para hindi mo ibalik ang bata sa kanila. Maliit na hindi pagkakaunawaan lang ng pamilya yon na kaya naman nilang ayusin. Huwag na nating palalain pa ang sitwasyon. Sa sinabing yun ni Kapitan ay lumawak ang ngiti ng mag-asawa. Nasaktan man sila kanina ng antingerang teacher na ito, nakaganti naman sila ngayon sa kanya dahil ito ang lumabas na masama sa harap ng maraming tao. Halika na anak, umuwi na tayo. Siguro naman na mas magtitino ka na, Kiko, ha? Para hindi ka na nasasaktan. Kahit na may pag-aalinlangan, unti-unting humakbang palapit si Kiko sa kanyang itinuturing na mga magulang. Si Carla naman ay walang nagawa kundi tignan lamang ito. Habang papalapit ang bata sa mag-asawa, ay lalong lumalaki ang ngiti ng mga ito. Ngunit sa kalooban nila ay nagpupuyos na sa galit para sa batang si Kiko dahil sa kaguluhang nilikha nito. Nakaalis na ang lahat ng tao sa bahay nila Carla, ngunit hindi pa din siya makapaniwala sa nangyari. Siya ang lumabas na pakialamera at nagmamagali. Labis ang ngit-ngit at galit niya dahil sa naranasang pagkakapahiyang dinanas kanina. Subalit sa kabila man ng nararamdamang pagkadismaya sa batang si Kiko dahil sa pagsisinungaling nito, kahit paano ay naiintindihan niya ito. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan niya. Gulong-gulo ang isip niya ng oras na yon. Ate, ayos ka lang ba? Gusto mo bang ikuha kita ng tubig? Marahang tango lamang ang isinagot ni Carla sa nakababatang kapatid. Pagbalik nito, may dala na itong isang basong tubig. Ininom niya kagad yon upang mahimasmasan siya ng kaunti. Salamat, Paulo. Saka pasensya ka na sa ate mo. Hindi ako nakinig sa'yo. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya, ate. Dahil ipinagmamalaki kita, ate. Handa kang tumulong sa iba kahit na mapahama ka pa. Yun ang tunay na kabaitan. Bihira lamang ang may katangiang ganyang katulad sa'yo, ate. Pero muntik naman tayo mapahamak. Sabi mo nga, ate, muntik lang. Ibig sabihin, may pagkakataon pa tayong bumawi. Ang inaalala ko lamang ngayon, ate, si Kiko. Baka mamaya sakta na naman nila ang bata. Sa ngayon, natitiyak kong ligtas siya. Hindi siya sasaktan na mag-asawang aswang na yon. Dahil papanindigan pa nila ang drama nilang pagbait-baitan. Tumangu-tangu lang si Paulo sa sinabing yun ng kanyang ate. Kahit paano ay nabawasan ang pag-aalala niya para dito. Doon biglang pumasok muli sa isip niya ang nasaksihang kapangyarihan ng medalyon na ginagamit ng kanyang ate Carla. Ate, maalala ko. Ang galing pala ng kapangyarihan ng medalyon mo. Biruin mo. Natalo mo kanina ang dalawang yon. Totoo nga ang sabi ni nanay at tatay na makapangyarihan na medalyon na ito. Magagamit natin tong proteksyon laban sa mga demonyong aswang na yon. Ano, ate, kung hindi lang silang mag-asawa ang aswang sa lugar na ito? Paano kung may iba pa na naninirahan sa lugar na ito? Tapos, ipagsabihin na mag-asawa sa ibang mga kasamahan nila. Paano kung magbalak sila na masama sa ating dalawa, ate? Makakaya pa kaya ng medalyon na proteksyonan tayo? Biglang tumayo ang balahibo ni Carla sa narinig na mga tanong ng kanyang kapatid. Naisip niyang paano nga kaya kung ganun ang sitwasyon nila. Makakaligtas pa kaya sila sa susunod? Bagamat kinakabahan ay hindi siya nagpahalata sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob sa ngayon. Kailangan niyang maging malakas para sa kapakanan nilang dalawa. Kung mangyari man yun, ipagtatanggol at lalabanan natin sila.
Hindi tayo padadaig sa kanila, Paulo. Panalangin ng pinakamabisang sandata natin. Yun ang gagamitin natin para matalo natin sila. Samantala, sa bahay ng mag-asawang aswang, tuloy ang pagpapanggap at drama ng dalawa. May mga kapitbahay pa silang nakikisimpatsya at inihatid sila pauwi ng bahay nila. Ngunit nang makaalis na ang mga ito, balik sa pagiging demonyo ang ugali ng mga ito. Tinangka na namang saktan ni Aling Becca ang bata, ngunit pinigilan siya ng asawa. Bagamat naiinis siya sa pagtatanggol na yon sa bata ng kanyang asawa, hinayaan na lamang niya. Kaya nang nasa kwarto na sila, ay hindi na ito nakapagpigil. Bakit mo ko pinigilang sakta ng batang yon kanina? Kumakampi ka na ba ngayon sa batang yon, ha, Cesar? Hindi sa ganon. Ngayong alam na niyan, sekreto nating dalawa, ang pagiging dugong aswang natin, kailangan natin maging mabait sa kanya. Baka ipagsabi ng batang yun ang sekreto natin. Abay, tsak na mapapahamak talaga tayo. Kahit nasabihin pa niya sa ibang tao yon, walang maniniwala sa kanya. Kuhang-kuha natin ang loob ng mga tao sa baryong ito, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Kahit na, Becca, kailangan pa din nating maging maingat. Dapat may pagpatuloy natin na mapaniwala ang mga tao na mababait tayo. Ang totoo nga, napakahirap na rin magkunwari. Pero kailangan pa rin nating gawin yun, Becca. Samantala, kahit malalim na ang gabi, ay hindi pa din makatulog si Kiko. Hindi siya dalawin ng antok. Nakokonsensya siya sa ginawa niyang pagsisinungaling kanina. Napakabait pa naman ng kanyang teacher, pero hindi siya naging mabuti dito. Dahil sa kanya, napahamak ito at napahiya. Wala rin kasing maniniwala sa kanya dahil nakuha na ng kinikilala niyang mga magulang ang simpatsya ng mga tao. Mas lalong gumugulo ngayon sa isip niya ang tinuturing niyang mga magulang. Masama na nga ang ugali ng mga ito, ngunit hindi niya inakala na may mas lalala pa palang sikreto ang mga ito. Ngayon ay mas dapat siyang maging maingat sa pagkilos niya. Isa pang gumugulo sa isip niya ang kung ano bang plano ng mga ito sa kanya. Hindi naman siya tunay na anak ng mga ito, kaya walang dahilan para pigilan siya ng mga ito na umalis sa poder nila. Dahil sa labis na pagkabalisa, ay bumangon muna siya sa kanyang higaan. Lalabas sana siya ng kwarto niya upang kumuha ng tubig, ngunit nakaramdam siya ng takot. Naalala niya na mga aswang nga pala ang mga kasama niya sa bahay. Paano na lamang kung makita niyang muli sa kadiliman ng gabi ang mga nakakatakot na anyo ng mga ito? Bumalik na lamang siya sa kanyang higaan. Tinakpan ng kumot ang buong katawan. Mahinang umiyak dahil sa kawalan ng pag-asa. Doon niya naisip ang kanyang tunay na mga magulang. Nanay, tatay, nasaan na po ba kayo? Bakit po ako narito sa lugar na ito? Saan ko po ba kayo matatagpuan? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ibalik niyo po ako sa tunay kong pamilya. Nakatulog na lamang ang bata sa ganung kalagayan. Nagising itong namamaga ang mga mata dahil sa pag-iyak ng nagdaang gabi. Bagamat hindi maganda ang pakiramdam niya ng araw na yon, gumayak pa din siya, naligo at nagbihis ng uniform sa school. Papasok siya sa school upang kahit paano ay mabawasan ang mga oras na kasama ang mga aswang sa bahay nila. Paglabas niya ng pinto ng kwarto niya, ay dumiretso siya sa kusina. Naabutan ang mga magulang niya na nagluluto ng langis na gagamitin sa panggagamot mamaya. Kiko, gising ka na pala. Opo, papasok na po ako sa school. Nagkakandautal pa siya sa pagsasalita dahil sa takot sa mga ito. Hindi ka napapasok sa eskwelahan. Pero bakit po? Mataas naman po ang grades ko ah. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko. Dahil nakapagdesisyon na ang nanay mo, naturuan ka din sa panggagamot. Kaya sige na, magpalit ka na ng damit mo. Pagkatapos ay pumunta ka sa bodega. Kunin mo ang boteng pinaglalagyan ng mga langis na ginawa namin ng nanay mo. Bagamat labag sa kanyang loob, sumunod na lamang si Kiko sa inutos ng tatay niya.
Sa ngayon ay susunod na lang muna siya sa gusto ng mga ito para hindi siya masaktan at mapahamak. Pagpasok niya sa loob ng bodega ay nakita niya kagad ang mga box ng boteng paglalagyan nila ng langis. Nakaayos na yon tulad ng dati. Papalabas na sana siya ng bodega ng isang lumang baul ang nahagip ng kanyang mga mata. Noon lamang niya nakita ang baul na yon. Kaya dala ng kuryosidad, lumapit siya dito, saka ibinaba ang daladalang box. Kinuha ang lumang baul, saka tinangkang buksan ito. Ngunit dahil sa may kalumaan na ito, ay hindi agad ito nabuksan ng bata. Maraming kalawang ang nakapaligid sa bunganga ng baul, kaya hinila niya muna ito sa isang sulok ng bodega. Pagkatapos ay kumuha siya ng lumang telang ipinantakip dito. May kabigatan din ang baul na yon, kaya halos maubos ang hininga niya sa paghila dito. Malakas ang pakiramdam niya na may itinatago ang mga magulang niya sa baul na yon, kaya babalikan niya yon sa sandaling umalis ang mga yon mamayang gabi. Pagbalik niya sa kusina, dala-dala na niya ang mga boteng kailangan ng mga magulang niya. Isa-isang inilabas ni Mang Cesar ang mga bote, habang si Aling Beka naman ang nagsasali ng langis dito. Tuwing ginagawa nila yon, pinapaalis na siya ng mga magulang niya. Ngayon niya lang naisip na baka pati sa langis na yon ay may kakaibang sangkap din silang inilalagay. Kaya kahit na pinaalis siya ng kanyang mga magulang, sumilip pa din siya ng palihim sa ginagawa ng mga ito. Aalamin ko lahat ng mga sikretong tinatago nyo para yun ang maaari kong gamitin laban sa inyo. Sa gayon, ay makaalis na ako sa bahay na ito. Samantala, hindi maiwasan ni Teacher Carla na mag-alala para kay Kiko. Lalo na at hindi ito pumasok ngayong araw. Inisip niyang baka kung ano na ang ginawa ng mag-asawang aswang na yon sa bata. Kaya naman kinahapunan, hindi siya nakapagpigil. Pumunta siya sa bahay ni Kiko, ngunit hindi siya nagpakita dito. Kumubli siya sa malaking puno upang hindi siya papansin ng mga taong nasa terasa nila. Dahil tulad ng dati, maraming pasyente ang nagpapagamot sa kanila. Doon ay tanaw niya ang batang si Kiko na nag-aasikaso ng mga tao. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag dahil mabuti ang lagay nito. Aalis na sana siya nang hindi niya inaasahan na nasa likuran pala niya si Aling Beka. Halos mapasigaw siya sa pagkakagulat at kaba pagkakita niya rito. Matalim ang mga tingin ipinupukol nito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? At nagbalik ka pa talaga? Tinitiyak ko lang kung maayos ba ang lagay ng bata. O sige, ngayon nakita mo na. Makakaalis ka na. Aalis ako, pero asahan mong babalik ako dito para bantayan ang kalagayan ng bata. Bakit ba concern na concern ka sa batang yan? Eh hindi mo naman siya kaano-ano. Dahil nasa poder siya ng demonyong kagaya mo. Kaya hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nakukuha ang bata sa'yo. Hindi mo siya makukuha. Kahit na ano pa ang gawin mo. Teka nga, bakit ba ayaw mong pakawalan ng bata? Eh hindi mo naman siya tunay na anak. Ano naman ang mapapala mo sa isang mahinang batang kagaya niya? Isa yun sa palaisipan kay Carla kung bakit ayaw ni Aling Beka at Mang Cesar na mawala sa kanila si Kiko. Gayong hindi naman nila ito kaano-ano. Imbis na sumagot, mapait na ngiti ang pinakawalan ng babaeng aswang sa kausap na teacher. Sabay hawak nito sa isang braso niya. Mahigpit ang naging hawak ni Aling Beka sa kanya, kaya napangiwi siya sa sakit. Pilit na ipiniglas ang braso para makaalis siya sa pagkakahawak nito. Nang hindi niya matapatan ang lakas nito, ay sa kanya inilabas ang kanyang suot na medalyon. Gamit ang isang kamay niya. Itinutok niya yon sa mata ng babaeng kaharap, sanhi para mapapikit ito dahil sa pagkasilaw. Dahil doon ay nabitiwan siya nito. Sinamantala naman yun ni Teacher Carla para lalo pang masaktan ang babaeng aswang. Hinubad niya ang kanyang medalyon, saka idinikit niya yon sa mga mata ni Aling Beka. Nagsisisigaw ito ng dahil sa sakit. Ang mga sigaw na yon ang nakaagaw ng pansin sa mga taong naroroon. Yun ang naging dahilan para magsilapitan ang mga tao sa kinaroroonan nila. Kitang-kita ng mga tao kung paanong namimilipit sa sakit si Aling Beka.
dahil sa medalyong nakadikit sa mga mata niya. Yun ang tagpong nakita ni Mang Cesar, kaya dali-dali itong lumapit para tulungan ang asawa. Mula sa likod ay itinulak niya si Teacher Carla. Hindi yun ganun kalakas, kaya nakatayo pa rin ang teacher. Pagkatapos ay hinila ng lalaki palapit sa kanya ang kanyang asawa. Hindi ka pa din talaga tumitigil na guluhin ang pamilya namin. Hindi ako titigil hanggat hindi niyo pinapakawalan ng bata at hindi nalalaman ng lahat ng tao dito ang sikreto niyo na kayong mag-asawa ay masasamang aswang. Ano bang pinagsasabi mo? Kaya mo bang patunayan ang pagbibintang mo sa amin? Hindi na nagsalita pa si Carla. Sa halip, itinaas niya ang kanyang medalyon. Nang mga oras na yon, ay nag-aagaw na ang dilim at ang liwanag. Ito ang pinakamainam na pagkakataon para maibunyag na niya ang sikreto ng mag-asawang ito. Itinaas niya ang kanyang medalyon saka umusal ng mahinang dasal. Sa simula ay mahina hanggang palakas ng palakas. Kasabay ng kanyang pag-usal ng orasyon ay ang paglakas ng ihip ng hangin. Ang mga aso sa paligid ay lumikha ng malalakas na alulong. Tila ba nakakaramdam sila ng panganib sa paligid. Ang taong nakakasaksi ay unti-unting tumataas ang mga balahibo ng dahil sa kaba at takot. Dahil sa dasal at orasyon na ginagawa ni Carla, ay unti-unting nakakaramdam ng hirap sa paghinga ang mag-asawa hanggang sa nagbago nga ang kanilang anyo. Ang dating anyong tao nila ay napalitan ng nakakakilabot at nakakatakot na itsura. Hindi inakala ni Teacher Carla na magiging mabalasik ang anyo ng mag-asawa kumpara noong una niya itong nakita. Ngayon ay mas kakaiba ang mga anyo nila. Mapupula ang mga mata, mahahaba ang mga matutulis na kuko, kulay dugo ang laway na tumutulo mula sa bibig nila. Ang mga paa ay katulad ng sa kabayo. Nanlilisik ang mga mata nila habang lumalakad sila papalapit sa kinaroroonan ni Teacher Carla. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin dahil hindi niya inasahan na magiging ganito kabangis ang mag-asawa. Ang mga tao naman sa paligid ay tumakbo sa iba't ibang direksyon dahil sa pagkatakot. Ang mas hindi pa inasahan ni Carla ng mga oras na yon, ang ilan sa mga nakapila na magpapagamot din sa mag-asawa. Mga aswang ding kagaya nila. Ang ginawang panggagamot ng mag-asawa ay hindi lang para manggamot, kundi paraan ito para ipasa sa ibang taga-baryo ang kanilang pagiging aswang. Nais nilang maging kalahi ang mga taga-ron. Nagpalit din ng anyo ang ibang taong magpapagamot ron kasabay ng mag-asawa. Dahil sa matinding takot, dahan-dahan siyang lumakad ng paurong. Hindi niya napansin ang nakausling bato sa lupa. Sumabit ang isang paa niya rito, sanhi, para mabuwal siya. Patuloy sa marahang paglakad ang mga aswang papalapit sa kanya. Nang tangkang sasakmalin siya ng mag-asawang aswang, iniharang ni Kiko ang kanyang katawan sa katawan ng kanyang guro. Pakiusap po! Huwag niyo pong sasaktan ng teacher ko. Ako na lang pong saktan niyo. Huwag po, mabait kong teacher. Pakiusap po. Maawa po kayo sa kanya. Kasabay ng mga sinabing yun ng bata, ang tuloy-tuloy na agos ng kanyang luha. Hindi niya maaatim na masaktan ang kanyang guro dahil lamang sa kanya. Umalis ka dyan, Kiko! Alis! Umalis ka dyan! Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ng bata. Hindi po ako aalis dito. Pakiusap po, nanay, tatay. Itigil niyo po ito. Tila walang narinig ang ama sa pakiusap ng bata. Kinuha siya nito gamit ang kanyang matutulis na kuko. Saka itinaas sa ere. Nagpipipiglas ang bata dahil sa takot na mahulog siya. Dahil sa nakitang eksenang yon, lumalakas ulit ang loob ni Carla para lumaban. Hindi siya maaaring maging mahina dahil pareho silang mapapahamak ng bata. Tumayo siya at muling umusal ng dasal. Kailangan niya ng tulong. Mas taimtim ang ginawa niyang pag-usal ng dasal. Saglit pa ay may kung anong ingay ang dumating. Ingay ng maliliit na nilalang. Lalong dumilim na mga oras na yon at ang kalawakan ng buwan ay tila natatakpan ng maiitim na ulap. Subalit hindi ulap ang gumagalaw na paparating, kundi laksa-laksang lumilipad na nilalang.
Daan-daang mga maliliit na paniki ang dumating. Ito ang tinawag ni Carla gamit ang kanyang orasyon. Ang tanging hayop na lumilipad sa gabi na maaari niyang hingan ng tulong ayon sa kanyang lola na nagbigay sa kanyang nanay ng hawak niyang medalyon. Sa ginawang pagtawag ni Carla sa mga paniki, ay tila nakakaintindi naman ang mga itong sumunod sa kanyang mga senyas. Nagtipon-tipon ang napakaraming paniki at pagkatapos ay sabay-sabay silang sumalakay sa mag-asawang aswang, pati sa mga kasamahan. Habang lumalakas ang usal ng orasyon ni Teacher Carla, ay lalong dumarami ang mga paniking dumarating. Hindi malaman ng mga aswang kung paano sila makakalaban sa laksalaksang paniki na umaatake sa kanila. Hanggang sa tuluyan silang mabuwal sa lupa. Nang makita niyang labis na ang panghihina ng mga ito, inutusan niya ang mga paniki na tigilan na ang mga ito at umalis na sa lugar na yon. Saka palang nagsiliparan ang grupo ng mga paniki upang iwan ang naturang lugar. Nang mawala na ang mga hayop na lumilipad, ay tuluyan ng pumasok sa loob ng bahay sina Carla at Kiko. Tapos na ang paghihirap mo sa kanila, Kiko. Hindi ka na nila mababawi sa akin sa pagkakataong to. Halika na. Umuwi na tayo. Maraming salamat po, Teacher Carla. Iniligtas niyo po ako. Hindi ka dapat mapunta sa mga ganong uri ng tao. Pero ngayon, wala na sila. Pinagbayaran na Becca at Cesar ang naging kasamaan nila. Lakad na sina Carla at Kiko papauwi na parang walang nangyari. Pagdating sa bahay, ay ikinuwento ng dalawa kay Paulo ang nangyari at kung paano sila nakaligtas sa mag-asawang aswang. Hindi makapaniwala ang binatilyo sa kapangyarihang ginawa ng medalyon. Talaga po ate? Tinulungan kayo ng medalyon? Oo, Paulo. Kung hindi dahil sa tulong ng medalyon, baka kung napano na kami ni Kiko. Buti na lang pala. Meron kang medalyon ate. Kaya nga, salamat talaga kay Lola Sebia na siyang nagbigay nito kay inay at pinasa naman sa akin. Siguro, alam ni na inay na darating ang pagkakataon na may mga nilalang ng dilim na makakaengkwentro tayo. Kaya ipinamana nila sa atin. Tama ka, Paulo. At maaaring pinagdaanan din nila ang gaya ng pinagdaanan natin ngayon. Maya-maya pa ay dumating na sina kapitan sa bahay nila upang alamin ang mga nangyari. Mabilis na kumalat ang balita at nakarating kagad yon sa kaalaman ng matandang pinuno ng baryo nila. Umugong ang balitang inkwentro ng antingerang teacher at ng sikat na manggagamot sa baryo na mga aswang pala, na ang dahilan ng panggagamot ay upang ipakalat ang pagiging aswang at pasahan ng kanilang kasamaan. Mabuti at ligtas kayo, Ma'am Carla. Sa awa naman po ng Diyos, nakaligtas po kami, Kapitan. Hindi rin ako makapaniwala nang malaman ko ang balita. Matagal na pala tayong niloloko na mag-asawang yon. Kunwaring tumutulong sa mga tao, ngunit sila pala ang pumapatay mismo sa mga taong may sakit dito. Hindi lang sila, kundi pati ang mga kamag-anak nila ay kasabwat din nila. Tama po kayo. At ang mga malalakas dito sa atin ay sila mismo nagbibigay ng sakit upang magpagamot din sila. Pagkatapos ay gagamitin nila ang kanyang kapangyarihan upang salinan ng pagkaaswang. Napakasama talaga nila, mga kampo ng demonyo. Kamakailan ko lang din po nalaman, Kapitan, ang tungkol sa kanila nung nagpagamot po ang aking kapatid sa kanya. Pasensya ka na, Teacher Carla, kung hindi ka namin pinaniwalaan nung una. Okay lang po yung Kapitan. Naiintindihan ko po kayo. Hindi ko naman inakala na sa tanda kong ito may aswang pala talaga. At dito pa mismo sa baryong nasasakupan ko. Huwag po kayo mag-alala, Kapitan. Tutulong po ako para mapuksa mga aswang sa ating baryo. Maraming salamat, Teacher Carla. O niyan, abe, malaki ang magagawa mong tulong para sa baryong ito. Gagawin ko po ang makakaya ko. Bagamat hindi po ako taga rito, ngunit dito na po ang buhay ko ngayon. At napamahal na po ako sa mga tao rito. Kaya makakaasa po kayo na hindi ko kayo iiwan laban sa mga aswang. Sa inyong inkwentro kanina, ay napuruan mo ba sila? Sabi ng mga nakakita.
Kapitan, malala po naging sugat nila. Kaya sa tingin ko, ay hindi sila makakalaban sa atin ngayon. Kaya kung papayag po kayo, ngayon na natin sugurin ang bahay ng mag-asawang aswang. At aswang na kagaya nila. Dahil madali po natin sila mapapatay ngayon. Kung ganon, ay maganda na tayo. Susugurin natin sila ngayon. At patayin na natin ang masasamang aswang na yon upang hindi na muling makapanakit pa sa ating baryo. Pagkatapos maihanda ang lahat ng kailangan, ay nag-umpisa ng lumakad ang mga galit na mga tao sa baryo. Nagdala sila ng sulo na tanglaw nila sa daan. Mga buhong kawayan na pinatulis ang dulo, mga putol na kahoy na maaaring pamalo kung talagang kinakailangan. Kasama sina kapitan at ilang tanod ay tinungo nila ang bahay ni Becca. Pagdating nila sa bahay ng mag-asawa, ay tumigil sila sa loob ng terasa nito. Pinakiramdaman nila ang loob ng bahay kung naroroon pa ang mga aswang. Tahimik po ng bahay. Tingin ko po ay wala na sila sa bahay na yan. Sabi mo ay sugatan sila kanina ate, kaya paano sila makakaalis kung marami silang sugat? Pero wala akong naririnig o nararamdamang ingay mula sa loob. Sa aking palagay, ay wala na nga sila sa loob ng bahay. Malakas ang kapangyarihan ng mga aswang, kaya natitiyak kong pinaghahandaan na nila tayo. Kung wala na po sila dyan sa loob ng bahay, saan po kaya sila posibleng pumunta, Kapitan? Sa pusod ng kagubatan sa baryong ito, masukal ang kagubatan at iilan lamang ang nagtatangkang pumunta ron, kaya maaaring doon sila pumunta dahil walang mga taong makakakita sa kanila ron. Kung ganun po pumunta na po tayo doon, Kapitan. Sige, ngunit kailangan nating maging maingat. Hindi natin alam ang eksaktong bilang ng mga aswang na naroroon. Kahit gaano pa po sila karami, kaya silang puksain ng medalyon ni ate. At syempre, nang nagkakaisang puso natin para sa kabutihan. Tumango-tango ang lahat ng naroroon sa sinabing yun ni Paulo. Tama siya, kahit nakagaano pa karami ang aswang na yon, ay hindi sila papatalo. Sila ang nasa kabutihan, kaya sila ang nararapat magtagumpay. Kaya tapos na ang mahabang panahon ng panluloko nila sa baryong yon. Panahon na para matigil ang kanilang ginagawang pag-aasik ng takot at lagim. Bago tayo umalis, gusto kong masiguro na wala talagang aswang na naririto sa bahay na to. Papasok ako sa loob. Hintayin niyo lang ako dito sa labas. Sigurado ka, ate? Oo, Paulo. Mas mainam kung makakatiyak tayo. Sasamahan kita, ate. Wag na, Paulo. Kaya ko na to. Suot ko ang aking medalyon, kaya hindi ako basta-basta masasaktan. Mag-iingat ka, ate. Dahan-dahang binuksan ni Carla ang pinto ng bahay ni Becca at Cesar. Tumambad sa kanya ang nakakasulasok na amoy ng bahay. Parang babaligtad ang kanyang sikmura sa hindi kaaya-ayang naaamoy. Madilim ang buong kabahayan. Tanging sinag lang ng liwanag ng buwan ang tumatanglaw dito. Dumadaan ang maliliit na liwanag na ayon sa siwang ng kawayang dingding ng bahay. Marahan ang kanyang naging pagakbang patungo sa kwarto ng bahay. Sa kanyang palagay ay nasa silid siya ng batang si Kiko dahil sa pagkakaayos nito. Isang papag na higaan at isang kabinet na lagayan ng damit sa gilid nito. Maliban doon ay wala nang anumang gamit sa silid ng bata. Kasunod niyang tinungo ang kabilang silid. Halos masuka din siya sa masangsang na amoy sa silid na yon. Sa kanyang paglakad, may malagkit na bagay siyang naapakan. Hindi niya yun mawari, kaya yumukod siya ng kaunti. Saka idinikit niya ang hintuturong daliri. Pagkatapos ay tinignan niya yung mabuti. Naging sunod-sunod ang patak ng nakakapandiring likido na yon. Nag-angat siya ng tingin upang makita ang pinagmumulan ng patak ng likido sa palupo ng bahay. Malakas na sigaw ang pinakawalan ni Carla pagkakita sa isang lalaki ang nakasabit sa palupo ng bahay. Dugo ng bangkay ang pumapatak sa sahig ng bahay. Dahil dito ay naging sunod-sunod ang malakas na sigaw niya. Samantala, dahil sa lakas ng pagsigaw ni Teacher Carla, natakot ang lahat ng tao sa labas ng bahay. Agad silang pumasok sa loob upang tignan kung ano ang nangyayari sa dalaga, hanggang sa marating nila ang kinaroroonan ni Teacher Carla. Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw?
May aswang ka ba nakita? Hindi agad nakapagsalita si Teacher Carla dahil sa pagkabigla at takot. Kapitan, may lalaking patay sa palupo ng bahay. Sabay-sabay na tumingala ang mga taong naroroon. Napangangaan lahat dahil sa takot at pagkabigla. Madali kayo! Ibaba natin ang lalaki! Nagtulong-tulong ang mga tao upang maibaba ang bangkay ng lalaki. Kumuha sila ng hagdan upang maibaba ito. Saka inihiga sa sahig. Wakwak na ang dibdib nito. Wala na din ang puso at atay nito. Biktima ng aswang. Sa aking palagay, ay kamamatay pa lang ng lalaking ito. Sariwa pa ang dugon lumalabas sa kanyang katawan. Natatandaan ko lalaking ito. Sa kabilang baryo sila naninirahan. Marahil ay pinatay ng aswang ang lalaking ito upang muli silang lumakas dahil sa tinamo nilang sugat mula sa laban nyo kanina. Kung ganun, ay hindi pa sila nakakalayo, Kapitan. Maaaring nasa paligid lang sila. Nakamasid lamang sa atin. Kailangan maging alerto ang lahat. Inutusan ni Kapitan ang mga tao na ilabas ang bangkay ng lalaki. Pansamantalang inilibing muna nila ito sapagkat kailangan pa nilang tugisin ang mga aswang na nagtatago sa dilim ng gabi. Wala na bang tao sa loob ng bahay? Wala na po. Susunugin natin ang bahay na ito upang wala nang balikan ng mga masasamang aswang na naninirahan dito. Sandali lang po, Kapitan. May kailangan lang po akong balikan sa loob ng bodega. Ano yun, Kiko? Isang baul po. Nakita ko po yun kahapon nung pinakuha po ako ni nanay ng boteng paglalagyan ng langis. Gusto ko pong malaman ang laman nun. Pupuntahan ko po muna. Kung mahalaga sa iyo na malaman ang laman nun, sige, sasamahan kita. Sasamahan ko po kayo para mapabilis tayo. Lumakad na ang tatlo upang balikan ang bagay na sinabi ni Kiko. Nasa gawing likuran ng bahay ang bodegang tinutukoy ni Kiko, kaya hindi na nila kailangan dumaan sa buong kabahayan para marating ito. Pagpasok niya sa bodega ay nakita kagad yun ni Kiko. Ganun pa din ang ayos nito. Inalis na lamang niya ang telang inilagay niya sa ibabaw nito. Dahil sa kalumaan ay nahirapan silang buksan ang lumang baul. Mabuti na lamang at sumama sa kanila si Paulo na nakatulong nila. Ubod lakas na hinila niya pa itaas ang bunganga nito hanggang sa bumukas ang baul. Gamit ang sulo, itinapat nila yon sa bunganga ng baul. Tumambad sa kanila ang mga lumang lampin ng bata, mga damit at isang maliit na kahong nasa loob nito. Naging palaisipan kay Carla kung bakit ganun ang laman ng baul. Kaya naman, kinuha ni Carla at ipinagpagpa ang mga yon. Pagkuway iniladlad ito at inalis ang pagkakatupi. Sa kanyang pag-usisa sa mga gamit ay may nahagip ang kanyang paningin. Nakaborda sa lampin ang isang pangalan. Teka, may nakabordang tsolo dito sa lampin. Sino kaya si Cholo? Napatingin si Carla kay Kiko. Hindi po kaya ako si Cholo? Baka po Cholo ang totoong pangalan ko. Hindi umimik si Carla. May gusto pa siyang malaman sa mga bagay na nasa loob ng kahon. Alam niyang meron pa siyang ibang madidiskubre. Kaya binuksan ni Carla ang maliit na kahon sa loob nito. Tumambad sa kanya ang ilang lumang larawan. Sa akin ang mga nasa larawan. Talaga po, Ma'am Carla? Kilala mo sila, ate? Naalala ko na kung sino ang mga nasa larawan. Ang isang ito ay si Tia Meli. Nung buntis pa siya. Nasa gitna ng dalawang babae si Tia Meli. Nasa kaliwa si Aling Becca at nasa kanan ng isa pang babae. Siya ang dating maid ni Tia. 2 linggo bago siya manganak ay umalis at dating maid nila dahil nagkasakit ang nanay niya. Kailangan niyang alagaan ito kaya humanap siya ng papalit sa kanya. Si Aling Becca ang pumalit sa kanya. Pagkatapos na manganak ni Tia ay namatay siya. Kasabay nun ang pagkawala ng bagong maid at ng batang isinilang niya. Tapos nun ay dinala ka niya dito sa probinsya para hindi ka mahanap. Ibig sabihin, ate, ay si Kiko ang batang yun. Pinsan natin si Kiko, ate. Oh, ulo, tama ka. Kiko, kaya pala magaan ang loob ko sa'yo dahil magkamag-anak tayo. Tama po ba ang lahat ng narinig ko? Kadugo ko po kayo.
Oo, Kiko. Magkamag-anak tayo. Kaya mula ngayon, ay hindi na talaga ako papayag na may manakit pa sa'yo. Matagal ka naming hinahanap, kaya hindi na ako papayag na mawala ka pa sa amin. Ipaghihiganti natin ang pagkamatay ng nanay mo. Natitiyak kong hindi dahil sa panganganak kaya namatay siya, kundi pinatay siya ng aswang na si Aling Beka. Samantala, dahil sa pagkainip at pag-aalala, ay sumunod na sa kanila si Kapitan. Nabigla pa ang tatlo sa pagtawag ng Kapitan sa pag-aakalang aswang ang lumalakad na papalapit sa kanila. Nakuha niyo na ba dapat yung kunin dito? Opo, Kapitan. Kung ganon tayo na, baka bumalik pa ang aswang dito. Pagkabalik nila sa harap ng bahay, ay itinuloy na nila ang naantalang plano nila, ang pagsunog sa bahay na yon. Kaya gano'n na nga ang kanilang ginawa. Sinunog nila ang bahay ng aswang upang wala nang balikan ang mga ito. Samantala, sa hindi kalayuan, ay tanaw ng mag-asawang aswang ang lahat ng pangyayari. Nakakubli ang mga ito sa malaking puno sa gilid ng bahay. Labis ang ngit-ngit at galit nila sa mga taong naroroon na sumunog sa kanilang bahay. Gusto niyang sugurin at sakmalin ang mga ito, ngunit mahina pa sila. Hindi pa nila kayang lumaban sa mga oras na yon. Kung sana ay naubos nila ang dugo ng lalaking pinatay nila, mapapadali ang pagbabalik ng lakas nila. Ngunit dahil sa pagdating ng mga ito, hindi nila nagawa na ubusin ang dugo ng taong kanilang biniktima. Nagpupuyos pa rin sila sa galit. Sinira ng babae niya ng lahat ng plano ko. Hindi na natin mababawi pa ngayon ang batang si Kiko. Siya lamang ang tanging pag-asa natin para mas lumakas ang kapangyarihan natin. Nasa loob ng batang yun ng mutya na magbibigay sa atin ng malakas na kapangyarihan. Anong ibig mo sabihin? Ipinalunok ko sa batang yun ang bato upang hindi ito mawala. Humalo na sa kanyang dugo at laman ang kapangyarihan ng mutya upang sa sandaling patayin na natin siya at ialay sa ating altar. Mas lalakas ang ating kapangyarihan sa sandaling kainin na natin siya. Kaya pala ayaw mo mawala sa atin ang batang yan. Oo, tama ka, Cesar. Kaya nga kailangan kasama natin siya palagi. Pero dahil sa pakailamerang teacher na yan, mahihirapan tayo makalapit sa kanya. Kung nasa kanyang mutya, ibig sabihin, magiging aswang din siyang kagaya natin. Hindi, Cesar, nagkakamali ka. Dahil palalakasin lang ng batang katawan niya at sariwang dugo niya ang kapangyarihan ng mutya. Huwag kang mag-alala. May paraan para makalapit tayo sa batang yon. Sa ngayon ay magtungo muna tayo sa mga kasamahan nating aswang para makapag-ipon ng lakas. Pagkasabi nun, ay nagpalit na ng anyo ang mag-asawa katulad ng isang ibong panggabi. Lumipad sila hanggang sa marating ang pinagtataguan ng mga kalahi nila sa pusod ng kagubatan. Samantala, ang mga taong baryo naman ay patungo na din sa pusod ng kagubatan. Hating gabi na nang marating nila ang lugar na sinabi ng kapitan. Hindi nga ito nagkamali. Doon nga ang kuta ng mga aswang. Sa hindi kalayuan ay huminto muna sila. Pinatay ang mga dalang sulo upang magmanman sa ikinikilos ng mga aswang. Napansin ni kapitan ang isang lalaki na na-stroke na laging nagpapagamot sa mag-asawa. Hindi pala ito totoong may sakit, kundi nagpapanggap lamang. Gayon din ang isang babaeng hindi nakakalakad. Lagi itong nakasakay sa wheelchair, ngunit ngayon ay malaya itong nakakalakad nang walang tulong ng sinuman. Doon niya naisip na tama nga ang lahat ng sinabi ni Carla. Kasabwat ng mag-asawang aswang ang ibang taong naroroon para palabasin na totoong manggagamot sila upang perahan ang lahat ng mga totoong may sakit. Hindi lang yon, sila din ang pumapatay sa mga may sakit sa baryong yon. Samantala, ang mga aswang na nagtitipon-tipon ay wala pang kaalam-alam sa nagbabantang panganib sa kanila. Nasa harap sila ng isang altar, nakayukod sa imahe ng isang malaking ibon na sinasamba nila. Umuusal ng orasyon at dasal na inuukol para sa kanilang Panginoon. Pagkatapos na umusal ng dasal at orasyon, nagpapahid sila ng langis sa buong katawan. Pagkatapos na makapagpahid ng langis, nagbabago ang mga itsura nila sa mga nakakatakot at nakakahindik na anyo.
Iba't ibang hayop ang katulad nila. Yun nga lang, mas malalaki kaysa sa normal na mga hayop na makikita ng mga tao. Kabilang sa mga ito ay ang mag-asawang Becca at Cesar na nasa anyo pa ng tao ng mga oras na yon. Habang nagmamanman si Carla sa mga kilos ng mga aswang, ay may kakaibang naramdaman si Kiko sa loob ng kanyang tiyan. Parang nasusuka siya na hindi niya maintindihan. Ano nangyayari sa'yo, Kiko? Hindi ko po alam, ate. Sumama po bigla ang pakiramdam ko. Teka, baka may nakain kang kung ano. Wala po. Kaya nga hindi ko po maintindihan kung bakit po ako nasusuka eh. Ngayon naman po para po ako nahihilo. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Kiko? Hindi na nagawa pang sagutin ni Kiko ang tanong ni Carla dahil biglang nawalan ng malay ang bata. Nabuwal ito sa lupa nang hawakan ito ni Carla. Labis ang lamig ng katawan nito. May kakaibang puwersa siyang naramdaman sa loob ng bata. Hinubad niya ang kanyang medalyon, saka itinapat yon sa katawan ni Kiko. May kung anong bagay ang biglang nagliwanag mula sa loob ng katawan ng bata. Ano ang butil na ito? Aba, teka. Baka kagagawa niya na mag-asawang aswang. Tulungan mo ko. Iupo mo siya. Sinunod ni Paulo ang sinabi ng kanyang ate. Kahit na walang malay ang bata ay binuhat niya ito. Iniupo na nakasandig ang ulo sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay umusal ng mahinang dasal at orasyon si Teacher Carla. Kasabay ng pag-usal niya ng dasal at orasyon ay ang paggalaw ng bato sa loob ng tiyan ni Kiko. Kasabay ng mahinang pag-ubo ng bata ay ang paglabas ng bato sa loob ng kanyang tiyan. Kinuha yun ni Teacher Carla at inilagay sa kanyang palad. Nang makalabas na ang bato sa loob ng tiyan ng bata, muli itong nagkamalay. Ipinatong ni Teacher Carla ang medalyon sa ibabaw ng bato. Pagkatapos ay muling umusal ng orasyon. Nakatingin lang si Kiko sa ginagawa ni Teacher Carla. Hindi muna siya nagtanong upang hindi maabala ang kanyang teacher sa ginagawa nito. At habang umiilaw ang bato sa palad niya, napansin nila ang kakaibang kilos ng mag-asawang aswang. Tila nasasaktan ang mga ito sa ginagawang yun ni Teacher Carla, kaya itinuloy-tuloy niya ang kanyang ginagawa. Nang makita niya na nakaluhod na ang dalawa at tila hirap na hirap sa nararamdaman, lumabas na si Teacher Carla sa kanyang pinagtataguan. Teacher Carla, ano pong gagawin niyo? Kailangan ko na silang harapin para matapos na ang kanilang kasamaan. Buong katapangan na hinarap ni Teacher Carla ang lahat ng mga aswang. Doon niya napansin na hindi lamang sa mag-asawang Becca at Cesar umiepekto ang batong yon, maging sa mga aswang na naroroon sa kanilang kuta. Ibig sabihin, hawak na niya ngayon ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga ito. Bahagyang napangiti si Teacher Carla dahil nakikita na niya ang tagumpay nila. Nakita rin ni Becca ang ginagawa ni Carla. Nagmakaawa pa ito. Ibalik mo sa akin yan. Maawa ka. Akin na yan. Ano? Nababaliw ka na ba? Bakit ko'y babalik sa'yo ang batong galing sa katawan ni Kiko? Kung dito nagmumula ang inyong lakas. Dahil sa amin yan. Kahit sa inyo pa to. Kung ginagamit niyo naman ito sa kasamaan, mainam na hindi ko na ito ibalik sa inyo. Lalo pang idiniin ni Carla ang medalyon niya sa batong nanggaling sa katawan ni Kiko. Dahil sa ginawa ng dalaga, naging sanhi yun upang magsigawan ang lahat ng aswang na naroroon. Ang mga alulong nila, tila mga asong takot na takot sa kamatayan, hindi magkandatuto sa nararamdamang sakit sa kanilang katawan. Masakit ba? Ha? Mga aswang! Nagsigawan at tila nagmamakaawa ang mga ito. Lalo kayo masasaktan sa gagawin ko. At titiyakin ko, ito na magiging katapusan at kamatayan nyo, mga halimaw! Inilapag ni Carla sa isang malaking bato ang mutya na mula sa katawan ng bata. Mutya na pinagmulan ng kapangyarihan ng mga aswang. Saka inilagay ang sulo ng apoy sa ibabaw nito. Habang nasusunog ang bato, ay umaapoy din ang katawan ng lahat ng mga aswang na naroroon. Malalakas na sigaw at pagtangis ang maririnig sa kabundukan. Patuloy lang sa ginagawa niya si Carla, habang unti-unti ay tila natutunaw ang bato
ng kapangyarihan ng mga aswang. Kasabay nito ay ang tuluyang pagkasunog din ng kanilang katawan at ng buong lahi ng mga aswang na katulad ng mga nilalang na natutupok ng apoy sa impyerno, hanggang sa tuluyang matupok at mauwi sa alabok ang mga natupok na aswang. Kaya sa wakas ay naipaghiganti na ni Carla ang pagkamatay ng kanyang tiya Meli at lahat ng mga taong na biktima ng mga aswang sa baryong yon. Kitang-kita ni Kiko at Paulo ang ginawa ni Teacher Carla, kung paano nito ipinaglaban ang kabutihan laban sa kasamaang dala ng mga aswang. Tapos na ang ugat ng lahat ng kasamaan at kadiliman sa kanilang baryo, kasamang tinupok na ng apoy. Tunay na ang kasamaan ay nababagay sa pagkatupok sa apoy. Ang kanilang abo ay tinangay na ng malakas na ihip ng hangin. Naghanda na sina Carla, Paulo at Kiko upang umuwi. Ngayon ay tunay na makakasama na ni Carla si Kiko. Wala nang sino mang kukuha pa sa batang kanila palang kadugo. Makakamtan na ni Kiko ang maging normal na bata na walang katatakutan. Nakaligtas siya sa tiyak na kapahamakan dahil sa tulong, pagmamalasakit at pagmamahal ng kanyang antingerang teacher. Hindi lahat ng mabuti sa ating paningin ay totoo. Ang iba ay nagpapanggap lamang upang makuha ang kanilang gusto. Ikinukubli ang mga kasamaang ginagawa sa pamamagitan ng pagkukunwaring kabutihan. Ngunit sa huli ay makatarungan pa rin ang Diyos. Ibubunyag ang kasamaan ng mga tao sa anumang paraan. Kaya piliing maging mabuti at totoo sa ating kapwa sa lahat ng oras at pagkakataon.